mga puso. Ayan. Nakaready na po ba din ang ating mga Bible, ang notebook, ang ballpen? Okay. At sa lahat po ng ating mga children, ayan, kayo po ay ini-invite namin, ages 4 years old to 10 years old, yan, sa ating children's area. Amen. Pakisabi sa iyong katabi, tayo ay mananagumpay. Yan. Sa tulong ng ating Panginoon. So, salamat po sa opportunity and pribilehiyo, ayan, na muli po nating mai-welcome ang ating minamahal at iginagalang, ano po. Na tayo po ba handa na? Ayan. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay po ni Pastora Ermi Roque. Praise God! Happy Ermi na lang po. So, mapagpalang umaga po sa bawat isa. Amen. Pwede pang kamayan natin yung ating nasa kanan at nasa kaliwa. Sabihin natin, ako'y natutuwa. Nakita kitang muli. Amen. Praise God. Alam niyo po ba ang araw ng linggo ay, sabi po ng isang pastor, ito po ay araw ng pamamahinga natin sa Diyos. Amen. Kasi sa loob po ng mula Lunes hanggang Sabado, iba-iba yung ating mga na-encounter, iba-iba yung ating mga narinig. Minsan nakakapanlumo, di po ba, iba-iba yung mga struggles natin, iba-iba yung stress ng mga estudyante sa pag-aaral. At ang araw po ng linggo, ito po yung araw natin ng paghimlay. Sabihin nga natin paghimlay. Paghingi ng kalakasan saan? Sa ating Panginoon. Kasi alam natin na ang buhay po natin ay talagang puno-puno ng mga pagsubok. At kapag wala ang Diyos, talaga namang sasabihin natin, saan kaya tayo pupulutin? Amen po ba? Subalit salamat sa biyaya ng Lord, tayo po ay every Sunday ay binibigyan ng pagkakataon na sumamba at magbigay ng karangalan sa kanyang pangalan. Amen? Pwede ba tayo lahat po ay tumayo at tayo po ay magpasalamat sa Panginoon individually? Let us utter praises and honor to our God. Individually, Lord, nagpapasalamat po kami for all the things that you have done in our lives, sa mga pagsubok na napagtagumpayan namin, sa mga kagalingan na naranasan namin ang iyong mitala. Lord, kaming lahat ay naririto. Pwede niyo bang tayo bumigas ang pasasalamat sa Lord? Mga bagay na dapat natin ipagpasalamat sa Kanya. Truly, our God is great. He is amazing God. Salamat, Panginoon, sa iyong katapatan. Thank you for providing all our needs. Salamat, Lord, sa kapahingahan, Lord. Kami naririto malakas, matagumpay, tunay na puno-puno ng pagpapalang nagdadala sa iyong material, spiritual. Lord, we honor you today. We worship you, God, for your goodness, for your loving kindness that endures forever. Salamat sa iyong pagliligtas, sa iyong pag-iingat, sa aming mga mahal sa buhay, mga mahal namin sa buhay malayo sa amin, Lord. Thank you for your protection, for your covering. Thank you, Lord, for everything that you have done, Lord, in our lives. Truly, Lord, ang iyong salita in Jeremiah 32 verse 40, that you make an everlasting covenant with us, that you will never stop doing good to us, Lord. Lagi kang naglalaan ng mabuting bagay sa bawat isa po sa amin. That's why, Lord, this morning, punong-puno kami ng pagpapasalamat, punong-puno kami ng pagpaparangal sa aming nag-iisang Diyos na mabuti sa lahat ng pagkakataon ng aming buhay. Oh, Lord God, we honor you today. We worship you, Lord. Maraming pong salamat. At hindi po kami nagsasawang magbigay ng parangal, pagdakila sa iyong pangalan. Salamat, dakilang Diyos. Patuloy kang maghari sa aming buhay. Banal na Espiritu, ikaw magtulong mo sa amin. Mas naintindihan namin ang kahalagahan ng iyong pagpapalaya. Sapagkat ito, Lord, ay taglay po namin. Be glorified in our midst. Not the enticing words of man's wisdom, but the demonstration of
your power, O God, be manifest, O Lord, in this place. Be glorified only for Jesus, only for you alone. Our praises and thanksgiving in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Praise God. Sige, magkakaroon na po tayo. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating pong theme for this month. Alam po natin na hindi pa po tapos ang buwan ng Hunyo. Amen. At marami pa pong magagandang bagay ang in-store ng Lord sa ating pong mga buhay. And looking back po sa ating pong text, nais ko lamang po yung balikan, yung ating pong text for this month. Sabi po doon sa ating theme, Christ's victory is the answer, breaking free from bondages. Sabi po doon, ating text, the Spirit of the Lord, sa Luke 4:18, the Spirit of the Lord is on me. He has anointed me to announce the good news to poor people. He has sent me to announce freedom from prisoners. He has sent me so that the blind will see again. He wants me to set free those who are treated badly. Di ba? Yun daw kung mga tao na minamaltrato. Ang kalooban din ng Diyos na palaya tayo. Amen? Kalooban ng Diyos na tayo ay magkaroon ng kagalakan, ng kapayapaan. Yung mga nakabilanggo ay magkaroon ng kalayaan. Hindi lang po literal na nakakulong doon sa bilibid, kundi tayo po individually, nung hindi pa natin kilala ang Lord, we are being bandaged. Tayo po'y pinaglalaroan ng kaaway. Amen? Siya po ang nagmay-ari ng ating mga buhay. Subalit salamat, He has sent Jesus for us to see again. And He has sent Jesus to announce the year when He will set His people free. To announce the favorable year of the Lord. Sabihin nga po natin, favorable year of the Lord. Year of breakthrough. Sabi natin sa katabi natin, year of breakthrough for your life and for your family. Amen po ba? Kaya sabi po dito, several chains bind us. Marami daw pong tanikala na gumagapos sa atin. Tanikala ng sakit, sickness, poverty, destructive habits, wrong thoughts. But we don't have to remain slave to this because Jesus came to set us free. By conquering death, He broke the power of sin and freed us from the crippling works of the enemy. Di ba, kaaway, ginagawa tayong lumpo. Amen? Ginawa tayong lumpo dati. Ibig sabihin, we are crippled. Lumpo tayo. Wala tayong kakayanan na gawin yung tama. Di ba? Kapag ang isang tao po ay nasa tanikala ng kaaway, sabi ko nga, para tayong ipis na pinaglalaroan ng kaaway, kung saan na tayo gustong dalhin, doon tayo dadalhin. So, bali salamat sa kanyang salita. In John chapter 10, He gave that we might, everybody say, have life. And have it to the fullest. Sabi ko dito, in Christ, no chains is too strong to break. Sa Panginoon daw wala pong mahirap, mabigat o matibay na tanikala na kaaway na hindi kayang palayain. Walang matigas na puso na hindi kayang katukin ng Diyos. Amen? Walang matigas na puso na hindi kayang palayain ng Panginoon. Di po ba? Tayo po may mga mahal sa buhay, may napapersecute tayo, di po ba? Alam niyo po, ako po yung may kapatid, yung pangalawa kong kapatid ay medyo matigas ang puso. Pero sabi ko, ang Diyos ay marami kaparaanan. And one time, nagkakausap kami. Sabi niya, nung nagkasakit siya, pinag-pray ni pastor, sumunod sa prayer, and then sabi niya, after nanonood na daw siya ng 700 Club. Sabi ko, salamat sa Lord, nag-open ng Diyos ng mga pintuan para through His power and grace, we can step into freedom and experience through breakthrough. Nais po ba natin maranasan
ang true breakthrough sa ating pong buhay, sa ating pong pamilya. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat hinilang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Ibig sabihin, ipangangaral po ng salita ng Diyos, hindi lang po sa mahihirap eh. Ibig sabihin, kung ating pong pag-iisipang maigi, yung mahihirap na tumanggap ng katotohanan, di po ba? At isinugo niya ang Diyos upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ang Diyos, si Jesus, upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Amen. Palampakan po natin ang Lord. Napakagandang pangako po ng Diyos sa ating po mga buhay. Na kung dumadating po yung pagkakataon na parang tayo naaalipin ng kaaway. Ang sabi po na kanya salita, si Jesus ay ipinadala sa mundong ito para po tayo palayain. At hindi niya kalooban na tayo ay manatili nasa ilalim ng kaaway. Meron lang po akong katanungan this morning. Is it possible to experience spiritual freedom? Posible po ba na makaranas ang isang tao na tinatawag na kalayaang spiritual? Amen po ba? Amen po? Amen. Kasi tayo po yung witness. Naririto po tayo. Tayo po ay patotoo na tinatawag na spiritual freedom. And sabi po doon, how do we stop negative thoughts and break free? Di po ba kahit po tayo Kristiyano, may mga kaisipan po na inilalagay ang kaaway na isinisiksik sa atin na tayo ay api pa rin, na tayo ay hindi makakalaya, na tayo ay mananatiling mahirap, na wala tayong pag-asa, di po ba? Mayroon pong isang kwento, after ng World War II, mayroon pong isang matandang babae na sila po ay alipin. They are being slaved by the enemy. And because nagkaroon na ng pagpapalaya that time, sabi niya gano'n, nagkaroon siya ng confusion. Sabi niya doon sa kanyang master, am I really free? Kasi sabi niya, I heard that Abraham Lincoln ay nagkaroon ng batas na tayo daw ng mga alipin, dati mga slaves, ay pinalaya niya. Pero sabi ng mga naririnig niya, parang hindi pa naman yata totoo, parang hindi pa yata mangyayari. So, siya ay confused. At tayo po, may mga pagkakataon sa buhay natin na tayo po ay confused. Talaga bang ako'y pinalaya ng Diyos? Bakit nararanasan ko yung pagkakaalipin sa social media, pagkakaalip nagiging parang I was being bandaged by yung mga laro, etc., umalit na isipan, di po ba? At alam po natin na ito ay hindi kalooban ng Panginoon. Meron pong isang illustration, di po ba? Sino po dito yung nakakaalam ng tinatawag na three-legged race? Alam niyo nung araw, yung kapag naglalaro tayo, yan, di ba? Tayo po ay sa mga estudyante, o tayo nakaranas din nun. Di ba? Kapag meron tayong mga laro, di ba? Ito po yung laro na kinakailangan na kayong dalawa, yung paan nyo, kaliwa at kanan ni sister, ay ipagtataliin. Then, you should finish the race. Kaya lang, mahirap gawin kasi iba-iba yung ating strategies, iba-iba yung gusto mo. Maaaring kung isasama ako at ipapartner ako dito sa ating song leader, sa song leader natin, ayoko na sa ito. Congratulations, Sandra, dahil line-up mo. Kapag ako ipinartner sa kanya, ay senior citizen ako. Ay baka mahirapan kami humakbang. Kasi minsan may mga arthritis na ako at sumasakit na yung aking varicose veins. Di ba? So, mahihirapan kami humakbang. Pero kapag kinalagan kami, tinanggal yung aming pagkakatali pareho, we could finish the race, di ba? So tayo po, parang ganun dati. Yung ating natural abilities are restrained.
You strive but you can fulfill your potential. Regardless of the race outcome, the highlight was untying the cord and breaking free. Ang katotohanan, kailangan yung mapalaya, kailangan yung alisin ng pagkakatali para to reach the finish line. Kaya makikita po natin, ito po isang reflection of our spiritual freedom. When we untie or stop negative thoughts, we find spiritual freedom. Di po ba? Kung hindi po tayo makakahalagan sa pamamagitan ng pag-ugnay natin, sa pagkilala natin sa Panginoon, mananatili po tayong nakatali. Everybody say nakatali. Nakagamos sa pagkakaalipin ng kaaway. Kaya sabi po dito, when we speak spiritual freedom, it is primarily achieved through a personal relationship with the Holy Spirit, allowing Him to guide every aspect of life. Kaya totoo po yun eh. Alam niyo po ba, araw-araw ay pakikibaka? Sabihin nga natin, pakikibaka. Totoo po yun, lahat araw-araw ito po ay pakikibaka. Lagi tayo, we are on war. Lagi tayo may mga lagi tayo nasa labanan, di ba? Labanan sa maaring emosyonal na ayoko nang magalit pero napuprovoke ako magalit, di ba? Or maraming mga stressful na situation that we are on war. Kaya sabi po dito, unless na tayo po ay magkaroon ng tinatawag na relationship with the Holy Spirit, allowing Him to guide every aspect of life. Kaya po, mahalaga yung tinatawag na pagpapasakop. Everybody say pagpapasakop. Sa banal na spirito, araw-araw, we should absolutely and completely submitting ourselves in the mighty hand of God, allowing the Holy Spirit to subdue our mind, to control our mind, to control our thoughts. Kasi we are still on the flesh. Amen? Nasa laman pa tayo eh. Marami pa tayo may mga kahinaan pa tayo. And unless na hinahayaan natin makialam ang Diyos at ang banal na spirito ang siyang sumupok at sabi nga lumambong sa ating mga buhay, hindi tayo makakalaya sa tinatawag na bandages of the enemy. So, it involves submitting to God. Everybody say, resisting the enemy. And being sensitive to the Holy Spirit promptings rather than relying on external system or rules. Di ba? Mahalaga po yung tinatawag na pagpapasakop sa banal na spirito. We are being sensitive. Di ba? Ibig sabihin, sa bawat araw ng ating buhay, we are in tune. Naka-in-tune tayo sa Panginoon. Naka-in-tune tayo sa banal na spirito ng Lord. Di ba? Kasi kapag ang buhay natin, every day of our lives, sinisimulan natin sa prayer, worship, devotion, meditation of God's Word. Di ba? Makikita natin na ang buhay natin ay we are being controlled by God. Amen? Hindi tayo madaling magamit. Yung mga trabaho na minsan ay parang mahirap, stressful, pero nagiging madali kasi hinihingi natin yung patnubay at pagsama ng Panginoon. Amen po ba? Kaya sabi po dito, pero yung pong freedom, yung kalayaan, is not a license for self-indulgence, but rather an empowerment to obey God with joy and eagerness. Pero yung pong spiritual freedom, yung kalayaan na tinanggap natin mula sa Panginoon, hindi po ito passport, hindi po ito passes, para gawin na natin kung ano gusto natin. Amen po ba? Kundi, ito yung laging nagiging guide natin. Lagi natin, we are being guided that the spiritual freedom na pinagkaloob ng Lord sa akin, it should give glory to His name. Amen po ba? Palampakan po natin ang Lord. Sabi po na, 2 Corinthians 3:17, For the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Di ba? There is freedom. I'm alive because
Because si Jesus ang nagpalaya sa atin. We are alive. We are being set free, di ba? Yung mga inaawit natin, alam niyo po, kapag tayo po umaawit, awitin natin ng with understanding. Alam niyo po, kapag tumakanta tayo, at yung bang meditate natin, yung bawat lyrics, at ini-internalize natin, ina-apply natin sa buhay natin. Di ba? Ang sarap kumanta. Hindi lang yung pumapalakpak ka, pero hindi mo naman naiintindihan yung kinakanta mo. Kaya, alam niyo po, sa pagpupuri pa lang natin sa Panginoon, kapag ibinibigay natin yung ating the best na pagsamba, ang Lord po kumikilos na. Kasi sabi ng kanyang salita, kung saan naroon ang Espiritu ng Diyos, naroon ang kalayaan. Kalayaang magpuri, kalayaang sumamba, kalayaang magtaas ng kamay sa Panginoon. Di po ba? Ito yung freedom na pinagkaloob ng Lord sa atin. We have an access to God. Sabi ng Hebrew 4:16, we can come to the throne of God in times of help, in times of need, that we may obtain mercy and find grace sa panahon ng pangangailangan. Di po ba? Natutuwa po ba kayo? Dahil ang ating panalangin parang hanggang kisame lang ng bahay natin. Parang ang Diyos hindi buhay. Parang hindi siya kumikilos. Pero tayo po sa buhay natin, kapag nananalangin tayo, nararanasan natin ang pagkilos at pagsama ng Panginoon. Amen po ba? Palakpakan natin ng Lord. Kaya yung spiritual freedom na ipinagalaw natin, it should be experientially nararanasan natin. Kaya nga po ang relasyon natin sa Diyos, ito po yung, experience Di ba? Ito po yung experience, yung ating relasyon sa Diyos, nararanasan natin siya. Bakit sinasabi natin, bakit parang hindi ko nararanasan ng Lord? Parang hindi ko naman nararanasan yung pagkilos niya sa buhay ko. Parang hindi mo siya ina-acknowledge. Hindi mo siya kinikilala sa buhay mo. In every aspect of your life, in every single step na gagawin mo, you should acknowledge God. At kapag in-acknowledge mo siya, kapag pinahintulutod mo siya kumilos sa buhay mo, you will experience His power. Ano po ba? Kaysa maliit, mga simpleng bagay. Alam niyo, minsan meron tayong hinahanap. Alam niyo yun? Meron tayong hinahanap na file, Sister Tere, di ba? Kailangan ko makita yun Kailangan mahalaga yun. Importante yun. Kailangan ko mabigay ko to sa boss ko. O, may mga bagay tayo na kailangan na mapunan. At alam niyo po na kapag tayo ay patuloy na nanahan sa Diyos, nakikita natin yung pagkilos ng Lord. Amen po ba? Masarap maranasan ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Palakpakan natin ng Lord. At ito po yung bahagi na tinatawag na spiritual freedom na pinagkaloob natin sa Kanya, sa ating buhay, pinagkaloob ng Lord. Di po ba? Nakikita natin yung pagsama ng Diyos, yung kamay ng Lord. Di po ba? Alam niyo, ako po yung naipatotoo na ito po yung pinatotoo ko during Dawn Watch natin, 7 days. Kasi nga po nung first Sunday of the month ng May, yung pong aking sister-in-law na malayo, nandun po sila sa malayong lugar, ay bigla pong sinugod sa hospital. So in short, nakita po nagkaroon siya ng tumor sa kanyang kidney. So in short, siya po ay wala po siyang cancer. Di po ba? So talagang we fight for her. Talagang nung mga first week, second week ng May, talagang kung titignan po nyo yung itsura niya, talagang parang sasabihin natin, Lord, bahala ka na, bibigay ko na Pero hindi po yung tinatawag na spiritual warfare, Lord, hindi po kami papayag na kunin mo si Ray. Sabi ko, in Jesus' name, ipapaintulot ng Lord maranasan ng kagalingan. So, talagang pinaglaban natin siya sa prayer. Kasama ko po kayo, buong gentry, lagi ko nagsasend ng prayer request, yung updates, etc. Nagkaroon siya ng bleeding, nilagyan siya ng catheter, halos hindi siya makabangon, etc. Tapos minsan, nagdo-downwards tayo, nag-biopsy siya, bigla siya
nagkaroon ng bleeding. So, it's a matter of life and death. So, pray pa rin. Pray. Send ako ng prayer request. JIL Church Worldwide na. Iba't ibang bansa, lahat ko. At alam niyo po sa biyaya ng Lord, by June 12, yung by before matapos ang May, sabi, kailangan siyang irradiation or chemo. Or, yun yung isang option. Other option, o operahan siya, tatanggalin yung tumor. So, after, kung siya ikikimo o irradiation, parang mahinang klase lang ng pag-treat ang gagawin nila para doon sa Canada. So, ang isang option, it's a matter of life and death, risky. Kasi along the way, kapag inoperahan, baka magkaroon siya ng bleeding. So, pray. Alam niyo, finally po, nakakatuwa po kasi yung magagaling na doktor po doon, nagsama-sama sila to find out kung ano yung pwedeng gamitin sa kanya, mapapagpaganda yung kalagayan. At alam niyo, finally, ang naging kanilang decision, hindi siya irradiation, hindi siya ikikimo, ang gagawin sa kanya, tinatawag na immune therapy. Palalakasin yung kanyang immune system, at para malabanan yung cancer cell sa kanyang katawan. At praise God, alam niyo po sa biyaya ng Lord, dahil yung brother ko, doon po siya nagtatrabaho doon sa ospital na kung saan na-confine, wala po silang binayaran. Kahit single cents, pinrovide po ng Lord. At alam niyo, June 12, Independence Day, nakauwi na po sila. Palakpakan natin kay Lord. Kasi yun po, iyak ng kapatid ko, sabi niya, kasi yung kanila pong anak, isa lang eh. Through artificial insemination pa, parang gano'n. Sabi niya, magbe-birthday si Samantha ng June 8. Ako magbe-birthday ako ng May 30. Yung hipag ko, May 14, May 15. Di ko ba, Lord, yung bang ganun mga ano, Panginoon, gusto pa namin na-extend yung buhay niya. So, pray. And yun nga po, by June 12, nakalabas na po sila, na-release na po siya. And ngayon po, nag-undergo siya ng immune therapy. So, sabi ko, syempre may pang-konting side effects sa katawan. But praise be to God, kasama po yung sapat na palayang ginawa ng Lord sa ating pong lahat. Amen po ba? Palakpakan natin ng Lord. Kasi sila po ay nakakilala na rin sa Lord, yung kapatid kong bulsong yun. Dala-dala ko doon sa KKB, dala-dala ko sa PUP, at natanda na salita ng Diyos. Hanggang ngayon po, talagang ibang klase. At yung dimension of faith niya, ibang klase. Sabi ng kapatid kong isa, sabi niya, hanga ako kay Bubot. Grabe yung kanyang faith. Grabe yung kanyang pananampalataya. At itong isa kong kapatid na medyo mabait. Sa biyaya na Lord, yun na naging eye-opener niya para patuloy din siyang kumilala sa Panginoon. Amen po ba? Kaya, ang trials and problems sa buhay natin, inaalaw na Lord eh. Kasi minsan parang tayo, parang hayahay eh, di ba? O tatawag, parang okay lang, nagtitraining yung anak ko, nagsiswimming. And finally, nagkaroon din po siya ng confession sa akin. Umiyak siya, sabi niya, alam mo, Ining, iba ang plano ng Lord. Lord, para kay Samantha, pinipilit ko, gusto ko na mag-compete siya sa swimming kasi nagsa-swimming lesson, nag-interclub na competition. Kaya sabi niya, na-realize siya, minsan, ang Sunday, nakukompromise namin. Para lang sa training, hindi kami nakakapag-church. Sabi ko, yun ang eye-opener sa ating Lord. Yun ang eye-opener natin. Maring pagtutuwid yan ng Lord sa iyo at sa bawat isa sa atin. Amen. At ito yung naging kaparaanan ng Lord para ipakita niya yung kapangyarihan niya. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya sabi po dito, accepting Christ's forgiveness and becoming defined a new identity introduced through freedom. Di po ba? Ang pagpapatawad ng Diyos sa bawat isa po sa atin, yun po ang nagbigay sa atin ng tinatawag na identity, new creation. 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away, behold, all things become
new. Amen po ba? 2 Corinthians 5:17, kapag ang sino man ay nakipag-isa kay Kristo, siya ay bago ng nilalang. Ang mga dating luma ay ano? Itinakwil na. Kinalimutan niya. Behold, sabing ganon, mayroong mabuting bagay na gagawin ng Diyos sa ating buhay. Kaya sabi na, John 8:36, so if the Son makes you free, then you are unquestionably free. Sabi sa ibang version, so if the Son makes you free, you are free indeed. Amen? Tunay na ikay malaya na. Kaya mo sabi dito, in our reflection, accepting Christ's forgiveness, becoming defined, a new identity introduces true freedom. Di po ba? Kaya nga po mahalaga na ang ating pong buhay ay lagi po natin ipinapasakop sa Panginoon. Mayroon na tayong bagong identity. Di ba naalala nyo doon sa ating EGR? Sino po nakatanda dito ng EGR? Encounter God Retreat. Sino na po? Taas po ang kamay. Di ba, part ng ating yung pagkakaroon natin ng bagong identity, bagong pangalan, amen po ba? Yung bagong pangalan na binigay sa atin ng Panginoon, ito ay nagpapakita na tayo ay pinalaya na ng Diyos. Hindi tayo alipin ng kaaway. Ang may nagmamay-ari na sa atin, walang iba kundi ang Panginoon. Naalala ko isang illustration. Mayroon isang bata. Ginawa siya ng isang boat ng kanyang tatay, laro ang bangka. Napakaganda, hindi ordinaryong bangka, yung hindi bangkang papel. Kundi napakagandang bangka. Ang ginawa ng tatay niya, ibinigay sa kanya, sabi niya ng tatay sa kanya, o eto, para to sa iyo, ikaw ang may-ari nito. So tuwan-tuwa yung bata. Pinagmamalaki niya sa kanyang mga kalaro, ang ganda ng kanyang bangka. Akin itong bangka nito, ako ang nagmamay-ari nito. Kaya dumating yung pagkakataon, nalunod. Nawala yung malaki yung bangkang ginawa ng kanyang tatay. Nalungkot yung bata. Hindi niya alam mo saan napunta. Hanggang isang araw, itong batang to, naglalakad siya. Nakita niya sa eskaparate. Ano yung eskaparate? Istante. Yung may salamin. Yung kanyang bangka, sabi niya, akin yung bangkang yan na. Bakit naka-display doon sa tindahan ng mamang yun? Sabi niya doon sa mamang may-ari ng tindahan, Mama, ako po ang may-ari niyan eh. Bigay po yun ng tatay ko sa akin eh. Sabi ng lalaki, Oo, dati ikaw may-ari, pero ngayon ako na may-ari nito. Kailangan, bilhin mo ito ng ganito kalaking dolyar para balik sa iyo ang karapatan ng maging may-ari ulit nitong bangkang. So, ginawa ng bata, nag-ipon siya, naghulog siya ng alkansya, katulad ni JC, mayroong alkansya. Alkansya ka ba, JC? Nag-ipon siya na nag-ipon. Until such time, nakit niya yung halaga nung pagtubos niya doon sa kanyang baka. So, dala-dala niya yung mga barya. Sabi niya doon sa may-ari, ano na po ang bayad ko? Kukunin ko na po yung aking bangkang yan dahil ako po ang may-ari. So, ginawa ng mama, ibinalik sa kanya dahil siya pinayaman. Amen? Alam na po tayo lahat, gano'n eh. Para tayong dating may-ari sa atin, magandang kalooban ng Lord eh. Tayo, siyang may-ari ng buhay natin, pero sinira ng kaaway. Nung tuksuhin ang ating mga unang magulang, tayo na paalipin sa sa kaaway. At nung ang Panginoong Jesus ay padala niya dito sa lupa, siya yung tumubos sa atin. At ang tunay na ngayon, tayong lahat ay pinalaya na at ang tunay na may-ari walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Sa ating po mga buhay. Kaya, para naman ang hina po na pinapalakpak, para naman ang hindi po ay natatawa na tayo pinalaya ng Diyos. Diba? Dati, sino dito yung halos pag-uuwi ng bahay, hindi na makilala, hindi na makalakad, laging X ang paglalakad. Di ba? Ng mga lalaki, di ba? Nauubos ang sweldo saan? High alay. Ay, hindi na nila alam, Sister Rosio, na high alay. Panahon natin. Nung araw, di ba nauubos saan? Sa sugal, sa kung ano ng bisyo, di ba?
kapayapaan ng pamilya. Ang mga anak, palasagot, di ba? Buhay ko to, bahala ako, di po ba? Pero salamat sa Lord, tayong lahat ay pinalaya ng Diyos. At ang tunay na may-ari sa ating buhay, walang iba kundi ang Panginoon. Amen po ba? Kaya we should always reclaiming spiritual freedom. Di ba? Lagi natin ipaalala na i-claim natin, reclaim, I am free indeed. Pinalayan ako na pa, hindi ako alipin ng kaaway. Ako'y anak ng Diyos. Alam niyo kaya po mahalaga, kapag tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos, we should read it loudly. Kasi habang binabasa natin ang salita ng Diyos, naririnig ng kaaway. Amen po ba? Yung salita ng Diyos, yung pangako ng Lord sa ating buhay. Kaya, how to reclaim spiritual freedom? Drawing close to God and regularly connecting with Him. Para lagi natin napapaalala, na-inculcate sa isip natin, at na tayo tunay ng pinalaya ng Diyos, na tayo pag may-ari ng Diyos, we should always drawing close to God and regularly connecting with Him. Amen? Di ba yung ating electric fan, kapag ikinonect mo siya sa power, merong nasa-serve yung kanyang function. Di po ba? Nagagawa niya yung function. So tayo po, we should always connect to God every day of our life. Kasi ang buhay natin, para tayo we are fragile. Kumbaga, napakamasela ng buhay natin. Di ba? Ang kaaway lang, sabi ng ating theme, noong nakaraan, our enemy is like a roaring lion, seeking someone he may devour. Kaya hindi natin dapat pinakalimutan yung ating theme. We should alive, alert, and enthusiastic. Kasi yun na magpapaalala sa atin that we are spiritually free. Amen. We are free from the bondage of the enemy. Kaya mahalaga yung tinatawag na connecting. Everybody say connecting. To God. Ano ang ating i-connect natin? Yung sarili natin. Sa pamamagitan ng prayer, worship na ng buhay po natin. Mahalaga po ba yan sa buhay natin? Kung paano tayo kumakain ng Jollibee at SD pa, nag-Dinilty pa, lahat na. Name it. Lahat inilalagay saan? Katawan, di ba? Sa ating carnal body, di ba? Tayo rin po kinakailangan. We are always, connect spiritually with our God. Amen? Lagi tayo nakikonnect sa ating pong Panginoon. Mahalaga po yun. Amen po ba? Pagising natin sa umaga, lagi ko sinasabi, we should pray. Pray! Bago ka mag-drive na sasakyan mo, pray to God. Amen? Bago mo paandarin yung kotse mo, pray to God. Mahalaga po ba yun? Bago ka sumakay ng e-bike, bago ka pumunta na eskwelahan, lahat ng gagawin natin, mahalaga yung connection natin sa Lord. Kasi ang buhay natin sa mundo nito, the days are evil. Napakasama ng mundo. At kapag hindi tayo, nating ginagawa yung karapatan natin, tungkulin natin, pwede tayong pwede tayong maangay, sabi nga ma-entice ng mundo nito. So we should growing close to God. Sabi doon, and identifying unhealthy bonds is not always easy. Di ba may mga unhealthy bonds sa buhay natin? Di ba maling kaisipan, mga practices. The best way to identify stronghold is by asking God to reveal what is troubling your heart. Ano ba yung nagpapagulo ng isip mo and stealing your spiritual freedom? May mga pagkakataon po kasi na mahalaga na dinidil natin. Alam niyo po yun? Maring tayo, pag Sunday, naririto po tayo, pero individually, on our secret place. In our secret place. May mga bagay po tayo na na hindi pa natin kinukonfess sa Lord, na maring ginagawa po natin.
At yun minsan ang nagiging dahilan, kaya yung tinatawag na peace, joy, wala sa puso natin. Nakakita na po kayo ng ng tinatawag na gripo, ng alulod. Di po ba yung alulod? O yung alulod? Noong araw, yung alulod po sa amin yung kawayan. Kawayan? Sa probinsya, yung alulod eh. So, kailangan sasalaksakin mo yun kasi marami ng dahon o kung ano na pa man para makadalo yung tubig. Di po ba? Alam niyo po sa buhay natin, mahalaga na na we should identify for us to be able, tinatawag na completely yung pagpapalaya na Lord. Minsan kailangan yung makalulog natin, kailangan linisin natin. Minsan yung bad habits, yung thoughts, minsan may mga darling sin pa tayo. May mga vision na hindi pa natin nasusuko. Tayo po'y nakakaalam no, di po ba? Yung po mga negative thoughts, pagsisinungaling, minsan sa magulang, di po ba? Those are the things that steal our spiritual freedom. Pero meron pong pangako ang Lord. Jesus has the power to break every chain. Amen po ba? Ang merong kapangyarihan ng Diyos na palayain tayo sa lahat ng uri ng talikala ng kaaway. Amen po ba? Sabi po ng Matthew chapter 16, verse 16, sabi po doon, whatsoever we bind on earth shall be bind in heaven. Whatsoever we loose on earth shall be loose in heaven. We should fight. We should wrestle the work and the works and the wells of the enemy. Sabi ng Ephesians chapter 6, verse 10 to 12. Meron tayo, we have the armor of God. Di ba? Meron tayong baluti ng kapangyarihan ng Diyos. Di po ba? Para ang gawa ng kaaway, hindi po manaig sa ating pong buhay. Ano ang dapat lamang natin gawin? We should use the authority that God has given to us. Eh nakikita mo na nga may kaguluhan sa pamilya. Pero anong ginagawa mo? Nakaupo ka lang, pamilti-milti ka lang, hindi ka nagpipray, hindi ka nakikipaglaban, hindi ka nakikipag-warfare sa kaaway, di mo ba? Narinig mo na merong may sakit o merong problema. Kaya kapag yung problema ay po'y dumadating, it is a war. Ito po'y panahon ng laban. Kaya kailangan, we are on offensive side. Hindi na tayo laging sangga tayo ng sangga. We are defensive. We are defensive side. But we should use the authority that God has given unto us. Amen po ba? We are free. For the weapon of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down the stronghold. Yung weapon, yung tinatawag na weapon na binigay ng kaawa ng Diyos sa atin, of our warfare are not carnal. Hindi po laman. Hindi po sa laman, but mighty pulling down the strongholds of God. Amen. Ang kalooban po ng Lord tayo po'y matagumpay. Amen po ba? Sabi ng Romans chapter 8, verse 31 hanggang 36, sino makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Yung bang kagutuman? Anumang bagay? Ano ang sabi ng huling verse? But we can do all things through Jesus who give us strength. Amen po ba? Ang kalooban ng Lord, tayo ay patuloy na maging matagumpay. Kaya nga po tayo pinalaya ng Diyos eh. Ang katotohanan, gusto niya tayo laging nagtatagumpay. Amen po ba? Palakpakan natin ang Lord. For you have been called, everybody say, basahin po natin to, for I have been called, sabihin natin sa sarili natin, I have been called to live in freedom. My brothers and sisters, ipinoproklama natin sa ating mga kapatid, tayo ay pinalaya ng Diyos. Pero sabi ng kanya salita sa Galatians 5:13, but don't use your freedom to satisfy your sinful nature. Instead, use your freedom to serve one another in love. Kaya nga lagi natin paalala, hindi po tayo sa tinatawag na we are not
declaring and we are not believing. Doon sa tinatawag na extreme grace. That when you're saved, you are forever saved. Hindi po yun. Hindi po katotohanan yun. Kaya sabi ni Pablo we should work your salvation with trembling. Araw-araw. Kaya, hindi po totoo yung kapag ligtas ka na habang buhay. Ibig sabihin, pagka nagkasala ka, hindi ka na ligtas ka pa rin. Di po ba? Kaya nga mayroon pong encounter kami na na-encounter. Sabi nung isang nakausap na, bakit kayo GIM? Lagi kayong pray ng pray. Kakain kayo, magpipray kayo, sasakay kayo na sasakyan, nagpipray kayo. Hindi na kailangan yun. Kasi ang Diyos pinatawad din ng minsan, hanggang yung mga susunod mong kasalanan, patatawarin na rin mo. Kapag hindi tayo nananalangin araw-araw, parang sinasabi natin na, hindi na kita kailangan, Lord. Kaya ko na itong buhay ko to. Kaya ko na itong problema to. Hindi eh. Kaya, we always need the grace and mercy of God. Kaya nga sabi ng Ephesians 2:8 and 9 we are being saved by grace, not by your good works, para tayo magbalaki. So, sabihin kapag hindi ka nananalangin araw-araw, hindi mo na patnubay ng banal na spirito, para sinasabi mo, hindi ko na kailangan ng Lord. Amen. Pero sabi nga ng kanya salita we should ask our daily bread. Di ba? Araw-araw tayo humihingi sa Diyos kasi kailangan natin ng Panginoon. Amen. Palakpakan natin, Lord, ang Diyos sa ating mga buhay. Sabi dito, when unhealthy, negative thoughts, malapit na ako matapos, and empty pursuits threaten to cling you as Jesus to help you stop negative thoughts, untie those cords, and break free. Diba? May mga kaisipan na pumapasok Nakakita ka lang ng TV. Naku, delikado. Alam niyo po, ito po'y sasabihin ko ng may pag-ibig. Ito po'y katotohanan. Lalo na po sa atin, hindi naman po, mulat na tayo sa gawa ng kaaway sa kapaligiran Nalulungkot lang ako, may mga narinig lang po ako na nakakalungkot, di ba? Nung nakaraang mga news, ilang percent ang may HIV. Dati yung HIV nandun lang sa Europe, sa Western country. Ngayon ang Pilipinas nakikikumpit na din. Kasali na rin doon sa tinatamaan ng HIV. Di mo ba? Nakakatakot na sakit. Pero ilang percent sa Pilipino meron na rin. Alam niyo, dahil po sa napakarampant ng tinatawag na pornography, di ba? Ito po sasabihin ko na may pag-ibig sa atin po, lalo na po sa atin, sa mga tatay, kalalakihan. Kahit pala yung pagkuha ng mga babae, pandali ang aliw, through online lang, magbabayad ka lang, bayad ka lang sa GCash, bayad ka lang sa Paymaya, yun, magkikita na kayo sa isang lugar, mangyayari na hindi dapat nangyari. Kaya po mga kapatid, talagang kailangan natin ng Diyos. Amen. Kailangan natin ang pagsama ng Panginoon sa ating mga pamilya. Kaya po kapag dumadating yung gano'ng mga panunoksok sa social media, di ba, napakaano Yung lagi ko sinasabi, yung mga kabataan, bantayan natin, yung mga estudyante, baka kung ano na mga napapanood kung saan na nakakarating na website. Napakadelikado po ng panahon natin. Kaya sabihin natin sa katabi natin, kailangan natin magbantay sa isa't isa. Amen. Kung mayroong mag-asawa, lagi kayo mag-pray. Diba? Magkaroon kayo ng time to pray for each other. Gano'n man po ka-busy, kahit nasa abroad. Meron tayong time o magpipray tayo ganitong oras. Di ba? Napakahalaga po yun. Sa ating pamilya, bago tayo kumain, mag-pray man lang tayo mga anak. Itigil ang cellphone, walang cellphone magkakain. Magkakain tayo, magpipray muna tayo. Di ba? Mahalaga po yun Kailangan natin bantayan ang pamilya natin. Sabi nga nung kanyang salita, the days are evil. Napakasama.
pasama ang mundo. Kaya si David, ang kanyang panalangin araw-araw, search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. Point out anything in me that offends you, and lead me along the path of everlasting life. Diba? Napaka-honest na prayer. Yung lagi mo ako saliksikin. Totoo, Lord, nagkakamali ako eh. Point out anything in me that offends you. Pakita mo sa akin. Ano yung magpapasama ng loob mo, Lord? Ano yung bagay na magdudulot sa akin ng kasalanan? Ipakita mo sa akin. Kaya kapag minsan, di ba, ibisan maling kaisipan, we should erase it in Jesus' name. Lord, I do not entertain negative thoughts. Di ba? Minsan may mga gano'n pumapasok sa isipan natin. We should aware of that. Sabi ko gano'n, point out anything in me that offends you and lead me along the path of everlasting life. Kaya mahalaga po bawat araw, Lord, search my heart. Kaya nga lagi natin sinasabi, as we start our day right with God, we should end our day right with God. Ibig sabihin yung araw natin, pinasimulan natin ng tama sa panalangin. Lord, hihimlay kami, matutulog kami. We will end our day right with you. Amen po ba? Kaya di ba sa pagtulog natin, we are may assessment tayo personally. Doon natin, ito, nagalit ako, ganyan, or ano man, sabi ko yun. And before tayo humimlay, we should ask the guidance of the Lord. Amen? Kaya very honest na confession with David. Search me, O God. Know my heart. Test me. Know my anxious thoughts. Lord, yung kaisipan ko. Tingnan mo nga, Lord. Yung puso ko nga, Lord, tingnan mo rin. Di mo ba mahalaga po yun sa ating pong mga buhay? Psalms 139 verse 23 to 24. Pangalawa, reclaiming spiritual freedom. To reclaim our spiritual freedom, renew your mind with God's Word. Reject and replace negative labels. Meron pong isang version. Ang ganda ng version sa Phillips translation na Romans 12 verse 1 and 2. Sige, tinanong ko kay Brother Ron. Sabi dito, we have, tinan po natin maiigan, ganda po ng translation. We have seen God's mercy and wisdom na naranasan daw natin, nakita daw natin yung biyaya at karunungan na Lord. How shall we respond? Paano daw po tayo tutugon doon sa biyaya at karunungan ay binigyan ng Diyos? With eyes wide, sabi dito, hindi ko dala yung reading list ko eh. With eyes wide open to the mercies of God, I beg you, brothers, sa bukas at mulat na biyaya ng Diyos, sabi doon, I beg you, isinasamo ko, ipinapaalala ko sa inyo, sabi ni Pablo, sa mga taga-Romans, as an act of intelligent worship. Wow! Meron pa ng intelligent worship. Ibig sabihin, kapag ang pag-worship mo ay hindi tama, hindi siya intelligent. Tama ba yun? As an act of intelligent worship, to give Him your bodies as a living sacrifice, consecrated to Him, consecrated with Him, balikan ulit natin, and acceptable by Him. Sabi sa verse 2, don't let the world around you squeeze you. Huwag mong hayaan daw na ikay higupin ng mundo ito, ng social media. Huwag ka higupin ng Facebook. Huwag ka higupin ng anumang uso na magpapalayo sa'yo. JC, saan? Sa Lord. Don't let the world around you squeeze you in your own mold. Squeeze you in its own mold. Ibig sabihin, huwag mo yan na ang mundo mo, na ang buhay mo ay imolde, ipattern. Kung ano yung uso, kung ano yung gusto ng mundo. Di mo ba? But sabi doon, but let God remold your minds. Hayaan mo ng isipan mo ay imolde ng Diyos according to His truth, sa kanyang katotohanan. Di mo ba? From within you, so that you may prove in practice that the plan of God for you is good. Sabi doon,
Sabi doon, so that you may prove, don't let the world squeeze you, but let God remold your minds from within so that you may prove in practice that the plan of God for you is good, meets all His demands, and moves toward the goal of true maturity. Di po ba? Palakpakan natin ng Lord. Napakaganda. Napakaganda alala. Paano maririnig mo? Paano mababago ang isipan mo sa pattern ng mundo ito? Sabi ng Lord, hindi eh. Imolde mo according to the pattern of God's wisdom so that you will be able to know what is good and perfect will of God. Masarap po bang mabuhay sa kalooban ng Diyos? Amen. Kaya mahalaga po na para ma-transform, para lagi yung ating kalayaan ay ating maranasan sa buhay natin, we should renew our mind with God's Word. Sabi ng Joshua 1 verse 8, don't let this book of the law depart from your eyes or mouth, but meditate it day and night. Huwag daw ang batas, ang salita ng Diyos, huwag mo hayaang mawala. Lumipas na lang na dumaan ang araw na wala lang. Hindi ka nakapag-meditate ng Word of God. Hindi ka nakapagbasa. But sabi doon, meditate it day and night so that you may be careful to do everything reading in it. Then you will prosperous and successful. Sabi ng Psalms 119 verse 50. Tingnan nga po natin, no? Psalms 119 verse 50. Naalala ko lang po, Psalms 119 verse 50. Psalms 119 verse 50. Sige. Maganda po yun, no? Yan, diba? Sabi ng kanyang salita. My comfort in my suffering is this. Everybody say, with faith, your promise preserves my life. Sa panahon ng ng kagulumihanan, ng suffering, ano magpapalakas sa atin? Salita ng Diyos. Hindi ang pangako ng Bombay. Hindi ang pangako ng doktor. Totoo, yung doktor ginagamit sila. Pero sabi ng Lord, ano magpapatatag sa atin? Ano yung magpipreserve sa ating buhay? Magpapanatili ng ating pananampalataya? Ang pangako ng Diyos. Ano po ba? Siya magpapanatili sa atin. Kaya nga tayo naririto because of the promises of God. Pinipreserve ng Diyos ang buhay natin because of His promises. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya sabi mo ng Psalms chapter 1, blessed is the man who does not walk in the walk of the wicked, but nor sits on the seat of the mockers, but his delight is in the law, and he meditates it day and night. Diba? Sabi ng Lord, blessed is the man. Balikan mo din natin. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of the sinners, or sit in the seat of the mockers. Sabi ko sa verse 2, but his delight is in the law of the Lord, and on His law he meditates day and night. Sabi sa verse 3, sabi po doon, he is like a tree planted by the streams of water, which yields its fruit in season. Does not wither, whatever he does. Everybody say, whatever he does. Whatever I am doing, I will prosper. Diba? Napakaganda doon. Sino daw yung magtatagumpay, pa-prosper ng Lord. Tayo po na na nagbibigay ng panahon sa salita ng Diyos. Ang kagalakan natin hindi na Facebook. Ang kagalakan natin hindi na yung tumambay sa SB. Amen. Ito po kayo pinagbabawalan. Pero ang kagalakan natin ay salita ng Diyos. Nag-aral, nagbasa. Kahit ko alam nyo, kahit uso na po yung mga soft copy, yung sa laptop, sa computer, nababasa na natin, nag-google lang natin. Noong isa araw kasi nasabi ko kay Pastor, alam mo, iba pa rin yung nagbabasa. Iba pa rin yung may mga libro. Iba
Iba pa rin yung nagbubuklat ka ng libro. Sabi ko nga, yung mga libro sa bahay, ang dami-dami. Alam niyo, nung araw, yung mga concordance, di ba, Pastora Dayan, mga Bible Dictionary, napakamahal. Talagang mag-i-invest ka talaga nung mga bandang 90s. Kasi pastor ko, for the glory of God, ang dami niya mga binobookbind na mga libro. Yung mga illustration, pinapabookbind sa recto kasi mahal na tayo ng libro eh. Eh ngayon, nasa Google na. Hanapin mo na. Pero ibig sabihin, napakasarap pa rin magbasa. At higit sa lahat, mahalaga, masarap basahin ang salita ng Diyos. Iba po ba? Mag-invest po tayo sa mga devotional. Sabi ko nga, maraming devotional ng mga libro. Okay po yun eh, nakakatulong sa atin. Di ba? Isang na, sabi ko, ano ba yun? Puro reels. Sabi ko, matutuwa ka ba doon? Eh, matatawanin ka nun, pero wala namang sabi ko, wala saysay. Di mo ba? Sabihin yung ating oras, we should invest it sa mga bagay na tayo ay lalaro. Eh, ano ba? Palapakan natin ang Lord. Sabi doon, surround yourself with an encouraging the community. Diba? Alin po na, sabi ng kanyang salita, huwag nating kakaligtuan ang pagtitipon. Kaya meron tayo bukas, BBS, 13 Declaration of Faith. Amen! 50. Dati 13. 50 na. Sino po dito ang nagpa-participate? Sino may load? Sino may internet sa bahay? Lahat tayo. Iilap po yung link. May link naman tayo sa GC. Pasok naman kayo sa Zoom. Huwag na kayo manood ng tanggol. Huwag na kayo manood ng Batang Quiapo. Manood na lang kayo. Mag-Zoom po tayo. Makinig tayo ng doctrine ng salita ng Diyos. Amen po ba? Surround yourself with an encouraging community. Piliin din natin, minsan sabi ko nga sa mga estudyante, piliin din nyo yung mga tamang tao. Klase, diba? Mahalaga po yun na magpapalakas sa ating pananampalataya. Palakpakan natin ng Lord. And of course, develop an intimate relationship with God. Mahalaga po na dinidevelop natin, nito-nurture natin. Kung paano tayo ng mga mag-boyfriend, talaga naman, kahit isang show lang kakainin, kung magtitigan, inaabot ng ilang oras. Eh ngayon po, mahalaga rin yung tinatawag na intimate relationship with God. Mahalaga yung ating relasyon sa God. Ano po dapat natin ipipreserve sa buhay na to? Totoo po, yung may magintong pila kayo, kayamanan po kayo na nakatago. Pero para sa akin, ang pinakakayamanan na dapat kong ingatan at ipinagpapasalamat yung aking relationship sa Panginoon. Diba? Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsambay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Diba? Kayamanan. Ano pinakadakilang kayamanan natin sa buhay na to? Yung meron tayong relasyon sa Diyos. We can call to God 24/7. This is our spiritual freedom. Sabi dito, embrace your identity in Christ. Sabi mo nga, you are loved. I am loved. I am chosen. And equipped for a beautiful purpose. Basahin natin with faith. Sabi natin, I am loved. I am chosen. I am equipped for a beautiful purpose. Sabi nga doon, let go of the negative labels that no longer serve you and step boldly into the life that God has prepared for you because we are free for God. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo lang tayo sa oras po ito. Tayo din magpasalamat sa Panginoon sa kanyang pagpapalaya, ginawa po sa atin, that we should always experience the fullness of God in our lives. Amen po ba? Sabi ko lang isang abitin. And I long to worship you. And I long to be
You are my strength when I am weak. You are my treasure that I seek. You are my all in all. Thinking you as a precious gem, Lord, you give up and be a fool. You are my all in all. Once again, you are my strength. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Singing you as a precious, singing you as a precious gem. You're the king of be a fool. You are my all in all. Jesus, Jesus, Lamb of God, worthy is your name, Jesus, Jesus, Lamb of God, worthy is your name, Jesus. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy Kami ay nabubuhay para ikaw ay sambahin, masalamatan, dakilain sa aming mga buhay. Na you are our all in all, God. Sa buhay po namin, dakilang Diyos, ikaw ang aming kayamanan. Salamat sa katotohanan kami ay pinalaya mo na hindi na kami nalipin ng kaaway. Ikaw ang tunay na nagmamayari ng aming mga buhay. Nagmamayari ng aming pamilya. Nagmamayari ng aming kinakakasan. Lord, lahat-lahat sa amin, Diyos, ikaw ang nagpapagalaw, Panginoon. Katulad, Lord, ng madalas na prayer ng aming Ate Dory, gawin mo kami mga robot sa iyong mga harapan, Lord. Kung ano ang nais mo, yun ang gawin mo, Panginoon. Ikaw magkontrol ng aming isipan, ng aming puso, ng aming mga damdamin, upang hindi kami lumayo sa iyo, upang hindi kami matangay, Lord, ng mundong ito. Salamat sa pagpapaalala mo na ang kalayaan ay available po sa amin. But we should establish our communion, our personal relationship with you. We should nurture our spiritual life with your word, with your promises, Lord. Sa panahon ng kabigatan, sa panahon ng suffering, Lord, your word preserves our life, O God. Panginoon, maraming po salamat kung may mga pagkakataon kami natutukso, nadadaya ng kaaway. Lord, we put an end to the works of the enemy over our life. Sa aming kaisipan, Panginoon, we cancel, we rebuke any negative thoughts, any lying spirit of the enemy over our life. At magpandaraya ng kaaway, we cancel, we rebuke, O Diyos, all the works and all the wiles of the enemy. We cancel, Lord, every sickness and diseases, every spirit of bankruptcy, poverty, Lord, and the mga spirito ng division, Lord, spirito ng stripes and division to our family, and the mga cycle, Lord, ng kasalanan, Lord, in our family,
We put an end, Lord, by the blood of Jesus, by the power of the blood of the Lamb. We cancel, Lord, anumang kadala ng kaaway sa aming pamilya. Espiritu ng kahirapan, spirit of rejection, we cancel negative thoughts, even spirit of self-pity, we rebuke, we cancel, Lord, every negative thoughts of the enemy over our lives, O God. Marami po salamat for the weapons of our warfare is not carnal but mighty, Lord, pulling down the strongholds. You have given us the authority that whatsoever we bind on heaven shall be bound in heaven. Whatsoever we loose on earth shall be loose in heaven. Lord, right now, we let loose the spirit of Lord, freedom. We let loose the spirit of peace and joy. The spirit, Lord, of prosperity, healing, deliverance, unity, Panginoon, mga tamang kaisipan. Lord, as you said in Philippians 4:8, whatsoever things are pure, honest, Lord, lahat ng mga bagay na magbibigay ng karangalan sa iyo, think of this thing, and the peace of God that passes all understanding will transcend our heart and our mind. Lord, punin mo ang aming kaisipan ng magagandang bagay, mga bagay na magbibigay ng karangalan sa iyo. Punin mo ang aming mga puso na iyong salita. At alam namin na kapag ito ang laman ng puso po namin, Lord, naroon ang kaayusan, naroon ang kapayapaan, naroon ang kagalakan. Marami po salamat. Pwede ba sa oras na ito, may sapat tayo po ay manalangin. Sabihin natin, Panginoong Jesus, sa iyo ko po iniaalay ang aking buhay, ang aking pagkatao, isipan, damdamin, puso, emosyon, lahat-lahat sa akin. Panginoong Jesus, sa iyo ko po iniaalay. Pagharian mo ako, banal na spirito, ang aking damdamin, ang aking puso. Holy Spirit, lead me, guide me, control me. Panginoong Jesus, ikaw ang may-ari ng aking buhay. Ikinukumpisal ng aking labi na ikaw ang aking Diyos, aking tagapagligtas. You are my Lord. You are my Savior. Take full control. Everything within me. Salamat, Panginoon. Salamat sa katagumpayan. Salamat, dakilang Diyos, sa iyo po mga anak. Continue to bless each and every one of us, even our family, aming po mga nanay, mga tatay. Palakasin mo po sila. Continue to strengthen them physically, mentally, Lord. And we speak long life, Lord, sa bawat naririto, especially, Lord, sa aming po mga senior citizen, sa aming po mga magulang. We speak long life. We speak the peace of God that passes all understanding over their life. And we speak the best and the bright future sa bawat kabataang naririto, sa bawat mag-asawa. Let the spirit of unity and love and unity of God be upon them. Maraming po salamat, Panginoon. We entrust to you everything as we honor you, as we give you all the glory and honor. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah.